Maraming salamat sa iyong napakagandang awit sa amin ngayong gabi. At sana ang awit na yon ang siyang naghanda ng ating isipan para sa ating paksa ngayong gabi. Ang ating paksa ay may kinalaman sa ang tahanang pangarap ng pamilya. Sa Ingles, yung tinatawag nating dream house. Okay? At alam natin na sapagkat itong Tagaytay area, malamig na lugar, marami ang nagnanais na magtayo ng kanilang tahanan o bahay dito sa Tagaytay. Malamig ang klima. Pero alam natin na dito sa Tagaytay, bilang ito'y tourist spot, ay mahal ang lote at bihira din na nakapagpapatayo dito ng tahanan o ng bahay. Pero kayo narito na sa Tagaytay, narito ang inyong bahay. Subalit, ngayong gabi, ay atin pa ring tatalakayin ang tahanang pangarap ng bawat pamilya. Halos lahat ng tao ay merong pangarap. Ang pangarap na maging masaya ang pamilya, ang pangarap na ang tahanan ay maging isang langit-langitan sa balat ng lupa. Paano lumikha at mapanatili at magpanatili ng isang matatag at masayang relasyon mag-asawa? Yun ang napakagandang tanong kung paano magtatag at magpanatili ng isang matatag at masayang relasyon. Unang-una nga ang mag-asawa sa loob ng tahanan. Number 1, paano magkaroon nga ng lumikha at magpanatili ng matatag at masayang relasyon ng mag-asawa? Number 1, make a commitment and not an experiment. Tayo raw ay magkaroon ng tinatawag na pagtatalaga at hindi yung tinatawag na eksperimento. Ano ba ang pagkakaiba nito? Pag sinabing eksperimento, susubukan ko at sana ay maging maganda. Kung hindi, hahanap na lamang ng panibago at magpapasimulang muli. Kaya marahil inyong napapakinggan yung sinasabing trial marriage, di ba? Sinusubok nilang magsama, parang mag-asawa, at kung hindi magkaari, ay sila'y naghihiwalay. Ang tawag doon ay experiment. Okay, eksperimento. Ang ikalawa ay commitment. Ako ay nakikipagtipan ng panghabang buhay at gagawin ko ang lahat, maging maganda lamang ang lahat. Ang ibig sabihin nito, pag sinasabing ikaw ay nagkaroon ng commitment o pagtatalaga, ito ang sabi, wala nang atrasan. Wala nang atrasan. At alam niyo sa pag-aasawa, dapat ay ganon ang maging isipan ng babae at lalaki. Tandaan po natin sa pag-aasawa ay ating pinakapakasalan lahat ng bagay sa ating kapareha. Hindi lamang ang kanyang mga magagandang katangian. Tandaan po natin, maging ang kanyang kapintasan yung pinapakasalan. At kung ganito ang ating isipan, panghabang buhay, yan talaga ang tinatawag na commitment o pagtatalaga. Number 2, linangin or cultivate the love relationship. Linangin ang ugnayan ng pagmamahalan. Ang isang magandang garden ay hindi lalabas basta-basta na maganda. Ito ay resulta ng maingat na pag-aalaga. Ganon din po ang pagmamahalan ng mag-asawa sa loob ng tahanan. Kinakailangang ito ay lilinangin, aalagaan ang pagmamahalan sa isa't isa. Let's move on. Inaalis ang mga panirang damo, dinidilig, nilalagyan ng abono, hanggang sa bumulaklak at mamunga. Mga kaibigan ko, mga mag-asawa, ganoon ang inyong relasyon bilang mag-asawa. Kinakailangan sa madaling sabi, ang pag-aalaga. Now, pagsikapang magkasamang payamanin at palakasin ang inyong relasyong mag-asawa. Okay, ang ibig sabihin talagang ang mag-asawa
ay magkapareha, sila po ay dapat magkatuwang. Okay? Teamwork. Number 3, pag-aralan sana nating maunawaan ang pangangailangan ng asawang lalaki at ng asawang babae. Mga kaibigan ko, dapat po nating maunawaan na magkaiba ang takbo ng isipan ng lalaki at ng babae. Magkaiba ang gusto ng lalaki at babae. Tingnan po ninyo. Kung ating pag-aaralang maintindihan ang pangangailangan ng dalawa, mas madali itong magagawa kung maunawaan kung ano nga ang katangian ng pagiging lalaki at ng katangian ng pagiging babae. Ang asawang lalaki, tingnan niyo po ito mga babae, ang asawang lalaki talagang pangunahin sa kanila ang kaganapang sexual. Sexual fulfillment. Yung sexual needs ng isang lalaki ay pangunahin sa mga lalaki. Number 2, ang gusto talaga niya ay meron siyang kasama sa kanyang paglilibang. Alright? Yan ang takbo ng isipan ng lalaki. Number 3, ang gusto po ng mga lalaki ay ang kanilang asawa ay manatiling maganda at kaakit-akit. Alright? Hindi lamang maganda at kaakit-akit, ang gusto ng mga lalaki, kayong mga asawang babae, hindi pirmi ng amoy mantika. Kinakailangan ay bukod sa maganda at kaakit-akit, iniingatan ng sarili, ay kayo'y mabango. At yan ay hindi para kay kumpare, kundi para sa inyong asawa. Alright? Maganda at kaakit-akit para sa kanyang asawa. At ang gusto ng asawang lalaki, ang kanyang asawa ay suporta. Suporta sa kanya. Sa lahat ng bagay. Siya ay kaakibat, siya ay suporta sa kanyang asawa. Now, tingnan naman natin yon. Ang panghuli, alam ninyo, ang gusto naming mga lalaki, kayong aming mga asawang babae, kayo po'y talagang nagpapahayag ng inyong paghanga sa amin. Wow, ang bait naman. Wow, ang lakas naman. Wow, very thoughtful naman. Paghanga. Huwag yung kami inyong lalaitin. Huwag yung kami inyong mamaliitin. Ang kailangan namin mga babae mula sa inyo, kayong mga asawang babae, ang kailangan ng inyong asawang lalaki, paghanga. Hindi pag-alimura. Alright? Now, on the other hand, sa kabilang bahagi naman, ano naman ang pangangailangan ng mga babae? Bakit bigla na lamang Ang kailangan ng mga babae talagang ipakita mga lalaki, ipakita ang pagmamahal. Alright? At sila'y kinakailangan nga yung mga endearing words, yung mga salitang nagbibigay sa kanila ng katiyakang sila'y patuloy na iniibig. At na doon yung tinatawag na haplos ng pagmamahal. Alright? Kaya nandyan yung affection o di kay pagmamahal. Ay bakit ganong dalagat binata gustong-gustong hawakan ng kamay at gustong-gustong makaakbay? Pero ngayong mag-asawa na, malayo na ang distansya pag naglalakad. Alright? Alright. Gusto ng mga babae, ipakita natin sa kanila ang affection o pagmamahal. Then, gusto nila ay talagang mayroong kausap. Ikaw gusto mo maglibang, pero ang gusto niya, kayo nag-uusap. Talagang ngayong mga babae gusto talagang may kausap. Alright? Number 3, ang nais nila ay maging tapat ka sa Kanya. Kung ano ang iyong nararamdaman, kung ano ang iyong nasa sa loob, sabihin mo sa Kanya. Okay? Kinakailangan ikaw ay bukas. Pagiging open. The number 4, ang gusto ng mga babae talagang susuportahan mo sila. Okay? Sila ay talagang nagnanais ng katiyakang siya ay kayo mong suportahan. And then ang huli, ang nais ng mga babae, tayong mga lalaki ay talagang merong commitment para sa pamilya. Meron talaga tayong loyalty, meron tayong katapatan sa ating mga pamilya. So, ganyan po ang takbo ng isipan ng mga lalaki at ganyan po ang takbo ng isipan ng mga babae, sila po'y hindi pareho. At kung ito po'y ating maunawa at ating isatisfy, kung magkagayon, ay magiging masaya ang pamilya. Number 4, ipahayag ang inyong pagmamahal. Ang pag-ibig na hindi naipahayag ay hindi magtatagal. Mahirap gawin ng iba ang mag-express ng pag-ibig.
subalit kung pagsisikapan, ito po'y magagawa. Ipahayag natin ang ating pag-ibig. Kung hindi masabi ang ating pag-ibig, eh di isulat o di kaya'y ipakita ang pagmamahal. Yun ang pinakamaganda, ipakita ang pagmamahal. Kumusta ang ating mga tahanan? Ito ba, mga kaibigan ko, ay nagiging isang munting langit-langitan sa balat ng lupa? Alam ninyo, ito ang gusto ng Panginoong Diyos, na ang bawat tahanan ay maging langit-langitan sa balat ng lupa. Pangarap ng maraming tahanan ngayon, sarili, magandang bahay, kahit maliit lamang na kung saan ay nabubuhay ang pamilya ng matatag at masaya. Tanong, posible ba matupad ang pangarap na tahanan ng bawat isa sa atin? Alam ninyo, talagang malaking problema. Ako, gusto kong magkaroon na ng bahay. Pero malaking problema, malaki ang gastos ng magpabahay. Di ba? Lupa pa lamang, ubos na ang aking inutang. Uutangin pa yung pa lamang lupa. Okay? Number 2, ang mga may maraming pera lamang halos ang nakapagpapagawa ng kanilang dream house. Tama? Yun lamang mga may pera. Ang mga kakaunti ang pera, gaya natin, eh di minsan umuupa na lamang. Nag-uupa na lamang ng bahay, mahirap humanap, magkaminsan mahal pa. Ang mga walang pera ay nagtitiis na squatters na lamang sa ilalim ng tulay. Ito'y ating nakikita sa maraming lugar dito sa atin sa Pilipinas. Now, parang mahirap matupad ang ating dream house. Parang mahirap matupad ang ating pangarap na tahanan. Mga kaibigan ko, dito sa lupa, imposible. Pero para sa Panginoong Hesus, ito po ay maaaring mangyari. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, Juan 14:1-3, huwag magalumihana ng inyong mga puso. Manampalataya kayo sa Diyos, manampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naruroon, kayo naman ay dumuon. Mga kaibigan ko, ang mabuting balita ito, maaaring dito sa lupa, hindi matupad ang ating tinatawag na pangarap na tahanan o dream house, subalit ang Panginoong Hesus ay naghahanda ng ating mga dream house, ng ating pangarap na bahay, ng ating pangarap na tahanan. Amen? Libre. Walang bayad. Walang upa. Nakareserba sa mga pamilyang sumasampalataya kay Jesus at naghihintay sa kanyang pagbabalik. Saan? Mga kaibigan ko, doon sa langit na bayan. Ito po ang paglalarawan sa banal na kasulatan. Mga tanong kapag napapag-usapan ng langit. Ang langit ba'y totoong lugar? Saan naroon ang langit? Kung ito'y totoo, paano tayo makatatahan doon? Ngayong gabi ating tutuklasing magkakasama ang katotohanan ng itinuturo ng Biblia tungkol sa malulahating lugar na ito na tinatawag na langit. At idalangin nating magkamit tayo ng ating dream house na ito na inihanda sa atin ng ating Panginoong Hesus. Narito ang mga katotohanan sa langit. Ang langit, mga kaibigan ko, ay isang tunay na lugar. At kung ating titingnan ang Biblia, kapag ginagamit ang salitang langit, ito po ay mayroong tatlong kahulugan. Number 1, meron pong binabanggit sa Biblia na tinatawag na atmospheric heaven. Ito po yung kalawakan o langit na ito po yung nililiparan ng ibon. Okay? Parang ito yung himpapawid, yung nililiparan ng ibon. Genesis 1:6-8, ang sabi, at sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan at ginawa ng Diyos ang kalawakan at tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. Ito po yung nililiparan ng mga ibon, kalawakan. Number 2,
Meron pong tinatawag na starry heaven. Ito yung langit na kung saan nandoon ang mga bituin sa langit. Okay? Yan din po ay langit. Genesis 15:5 at siya inilabas at sinabi, tumingala ka ngayon sa langit at iyong bilangin ang mga bituin. So ito po ang tinatawag na starry heavens. Pag tayo tumingin, nandoon ang mga bituin, yun din po ang tinatawag na ikaluwang langit. Yung langit na nililiparan ng mga ibon, ang tawag yan ay unang langit. Yung mas mataas na doon ang mga bituin, ang tawag doon ay ikalawang langit. Now, let's move on. May binabanggit ang Biblia na ikatlong langit. At ito po mga kaibigan ko ang luklukan at tirahan ng Diyos. Ikalawang Korinto 12:2, nakilala ko ang isang lalaki kay Kristo, mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan, aywan ko. Diyos ang nakakaalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Ang ikatlong langit na ito ang focus ng ating pag-aaral ngayong gabi. Ang langit na inihahanda ni Jesus para sa kanyang mga anak na sasampalataya at susunod sa kanya. Apokalipsis 21:1-3. Ano ang ipinakita kay Juan Revelador? At nakita ko ang isang bagong langit, isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya ay mananahan sa gitna nila. Tanong, bakit binabanggit ng nasabing talata na mayroong bagong langit at mayroong bagong lupa? Mga kaibigan ko, ano ang mangyayari sa ating kasalukuyang lupa at sa ating kasalukuyang langit? Ang sabi po sa atin, ikalawang Pedro 3:12, ano ang mangyayari sa dating langit at dating lupa? Na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. So, mangyari po mga kaibigan, darating ang panahon sa paghuhukom ng Diyos. Itong langit at lupang nadumhan po ng kasalanan, lilinisin sa pamamagitan ng apoy. At ang lahat ng mga makasalanan at ang lahat ng nadumhan ng kasalanan, ito po'y lilinisin ng apoy. Okay, hanggang sa sila'y matuto at mga wala. At ang mangyayari pagkatapos nito, ngunit ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katuwiran. Number 2, ang langit ay magandang lugar. Bakit maganda? Ito'y maganda sapagkat naroon ang ating Panginoong Diyos. Ito'y maganda sapagkat naroon ang luklukan ng Panginoon. Apokalipsis 22:3, at ang luklukan ng Diyos ng Kordero'y naroon at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Alright, ano pa? At na may isang malaki at mataas na kuta, may 12 pintuan at sa mga pintuan ay mayroong 12 perlas. I think this is not anghel. At may pangalang nakasulat sa mga yaon na siyang 12 angkan ng mga anak ni Israel. Sa silangan ay may 3 pintuan, sa hilagaan sa may hilagaan 3 pintuan, sa timog ay may 3 pintuan. In other words, sa bawat panig ay tigta 3 pintuan. Sa lahat-lahat ay 12 pintuan. Okay? At ang kuta ng pintuan ay may 12 pinagsasaligang at ang mga iti 12 pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Okay, bakit? Bakit nandoon ang 12 apostol ng Kordero? Sapagkat ang mga apostol, ang mga alagad ng ating Panginoong Hesus, sila po ay mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus at sila ay merong, nung sila nabubuhay pa, sila ay merong kani-kaniyang mga kahinaan. Subalit, mga kaibigan ko, ang kanilang pangalan ay nandoon sa pundasyon sa kaharian ng langit. Bakit, mga kaibigan ko, ang dahilan na isabihin ng Panginoon,
Kung itong mga alagad na ito na mayroong kapintas at kahinaan, alright? Nagawa nilang sila'y mapasama doon sa kaharian ng langit at ang kanilang pangalan ay nandung pa sa pundasyon sa kaharian ng langit. Kayo po at ako ay maaari ding makarating sa kanyang kaharian. Amen? Kayo po at ako ay maaari ding makarating sa kaharian ng langit. Kaya nga, heaven's goal is to get as many people in as possible. Ang nais ng ating Panginoong Diyos, doon sa langit ay talagang bawat isa sa atin. Marami kasama na ng lahat ng naaabot ng tinig na ito ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y makapasok at makatira doon sa kanyang tahanan ng langit. Ito ang kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Now, God is saying, whoever you are, you can make it in through one of those gates. Sino ka man, ay pwede kang makapasok sa kaharian ng langit sa pamamagitan ng alinman sa mga nasabing pintuan na inihanda ng Panginoon. Sinukat niya ang tambo ng tambo ang bayan. Ito po'y 12 estadyo ang haba, ang luwang at taas nito. Ito po'y parang parisukat. At ang syudad, ito po ang sukat, 375 miles on each side. Sa madaling salita, ang sabi ng isang mathematician, ang sukat ng bagong Jerusalem ay pwedeng makapaglagay ng 2 bilyong tao dun lamang sa kanyang ground floor. Kaya nga ito ay talagang kung ating lalagyan ng tinatawag ng mga story o mga palapag, kung magkagayon ito po ay napakaluang at talagang napakalawak. Ang malaking bahagi ng kuta niya ay haspe. Tingnan po ninyo mga kaibigan ko, ang bayan ay dalisay na ginto. Wow! Ang bayan ay dalisay na ginto. At ang sabi, ang kuta ay haspe. Hindi ko alam kung ano itong batong ito. Ang mga mayayaman lamang ang nakabibili at nakapagsusuot ng ganyan ng mga hiyas na yan. At tingnan po niyo mga kaibigan, ang sabi dito, ang bayan ay dalisay na ginto katulad ng malinis na bubog, made of gold. Ang ginagawa natin, di ba ang ginto, talagang minimina, mahal ang ginto. Pero doon po sa langit, ang ginto, karsada ay ginto. Alright, kaya ang sabi ng isang mangangaral, doon daw sa langit talagang hindi papasok ang magnanakaw. Baka magbako-bako ang karsada, duduktukin ng ginto. Right? Pero ang sabi sa atin, ang bayan ay yari sa ginto. Ang 12 pintuan ay 12 perlas, at bawat pinto ay isang perlas, at ang lansangan ng bayan, ito ang sinasabi ko sa inyo, ang lansangan, ang karsada, ay yari sa ginto na gaya ng nanganganinag na bubog. Wow! Ay ang ating karsada, yari sa simento, yari sa asfalto, pero ang karsada dun sa langit ay yari sa ginto. Pastor, paano nyo manalaman? Sabi ng Biblia ipinakita kay Juan Revelador. Alright? Heaven is a clean place. Ang langit ay malinis na lugar. Okay? Ang sabi dito, siyang may malinis na mga kamay, dalisay na puso, hindi nagmamataas, ang kanyang kaluluwa sa walang kabuluhan at hindi sumumpa na may kabulaanan, sila ang pupunta sa malinis na langit na ito. Walang marumi o anumang karumihan ang papasok doon sa kaharian ng langit. Apokalipsis 21:27, hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumaldumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yun lamang ang mga nakasulat sa aklat ng buhay. So, hindi papasok doon ang anumang bagay na karumaldumal. Ang anumang kasinungalingan ay hindi papasok doon. Ang lugar, ang langit ay isang ligtas na lugar. Ika-4. Mga kaibigan ko, doon po sa langit ay wala ng karahasan. Walang magnanakaw, walang mamamatay tao, walang holdapper, sapagkat doon sabi, hindi papasok doon sa anumang paraan ang gumagawa ng kasuklam at ng kasinungalingan. Kaya nga doon ay wala ng magnanakaw. Ang sabi doon, huwag kayong magtipon ng kayamanan dito sa lupa, kundi magtipon kayo ng mga kayamanan doon sa langit,
na dooy hindi naguhukay ang mga nagsisipagnakaw at hindi nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Walang papasok na magnanakaw sa kaharian ng langit. Yan lamang ang ibig sabihin noon. Kaya mga anak, mga kabataan, kung kayo natutuksong magnakaw, huwag ninyong gagawin yan. Huwag ninyong isa sa kabuhayan yung pagnanakaw, sapagkat sa langit, hindi papasok ang sinumang magnanakaw. Maliwanag ang sinasabi ng talata. Heaven is a happy place. Masayang lugar ang langit. Bakit? Ang sabi sa atin dito, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon ng dalamhati, hindi na magkakaroon ng panambitan man. Ang sabi, ang mga bagay ng una ay naparam na. At yung nakaluklok sa luklok ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Wala ng kamatayan, wala ng panimdim, wala ng dalamhati, wala ng pagtangis, mga kaibigan ko, sa kaharian at sa tahanan na inihahanda sa inyo ng ating Panginoong Hesus. Ano pa? Wala ng pagluha doon sa langit. Lahat ng dahilan ng ating pagtangis, aalisin ng ating Panginoong Diyos. Problema, sakit, mga pagdadalamhating ito aalsin ng Panginoon. Wala nang pagkakasakit at mag-aawitan tayo doon, napapanahong pag-asa ba? Narito yung mga awit. Okay? At ang pinagtutubos ng Panginoon ay magbabalik sa Siyon at walang hanggang kagalakan ang mapapasa kanilang ulo. Ang langit ay siyang magiging tagpuan ng mga banal. 1 Tesalonica 4:16, sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos o trompeta ng Diyos, at ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay na maguli. Kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira ay aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, at sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailan-kailanman. Ang talata ay nagsasabi, babalik ang ating Panginoong Hesus at ang nangamatay kay Kristo ay kanyang bubuhaying maguli. At kung taydat na niyang buhay, tayo po'y sasalubong sa Panginoon sa hangin at tayo'y sa Panginoon magpakailan-kailanman. Ito ang pangako ng Diyos. Ito ang pag-asa ng mga naghihintay sa ating Panginoong Hesus. Tanong, sino-sino ang magmamana ng kaharian ng langit? Ang sabi sa atin, ang magtagumpay, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito. Ako'y magiging Diyos niya at siya'y magiging anak ko. Ang ibig sabihin dito, mga kaibigan ko, talagang mayroong tayong dapat na gawing pagpapasya. Ang ibig sabihin nito ay talagang meron tayong dapat na gawing pagpili. Ang ibig sabihin nito talagang meron tayong dapat na gawin na pagbabago ng ating isip, ng ating buhay. Sapagkat ang sabi dito, ang magtagumpay ay siyang magmamana ng mga bagay na ipinangako ng Diyos. Ano pa? Mapapalad ang mga nagaghuhugas ng kanilang damit upang sila'y magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay at makapasok sa bayan sa pamamagitan ng pintuan. Sino pa? Ang sabi, silang nangaghuhugas ng kanilang mga damit, na ang ibig sabihin nito, mga kaibigan ko, ng kanilang mapakinggan ang pabalita, sila'y nagkakaroon ng pagpapasya ng pagbabago sa kanilang buhay. At kung sila'y nagkaroon ng pagpapasya, magbago sa kanilang buhay, mga kaibigan ko, yan ang ibig sabihin ng nagaghuhugas ng kanilang mga damit. Mayroong pagbabago. Mayroong tinatawag na pagpapakabanal. Isayas, ano pa? Sino ang magmamana? Isayas 56:2, mapapalad o mapalad ang taong gumagawa nito at ang anak ng tao na nanghahawak dito na nangingili ng Sabado, nangingili ng Sabat upang huwag lapastanganin at nag-iingat ng kanyang kamay sa paggawa ng kasamaan. Binabanggit sa atin,
Yung mga nangingilin ng araw ng Sabat, ang sabi, sila'y mapapalad sapagkat sila ang magmamana ng pangako ng Diyos. Number 4, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, malibang ang tao ipanganak ng Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Pagbabago. Pagpili sa Panginoong Diyos. Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ang ipinanganak ng laman ay laman nga. Ngunit ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. At ang sabi, malibang kayo ay ipanganak ng Espiritu, hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos. Sa isang gabi, ito po'y ating pang lalong pag-aaralan. Ano ang ibig sabihin ng pagkapanganak sa Espiritu? Ano pa? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon, papasok sa kanyang langit, kundi sino? Ang tumutupad, ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa sa langit. Nang ibig sabihin ito, ang sumusunod sa kanyang kautusan. Sila ang pinangangakuan ng Diyos na papasok sa kaharian ng langit. Ano pa? Ang Diyos ay naghahanda para sa bawat pamilya ng ating pangarap na tahanan. Hindi na magtatagal ang Panginoong Hesus na ating Panginoon at ating tagapagligtas, darating ipagkakaloob sa bawat naghihintay na pamilya at naghahanda ng gantimpalang ito. Isang magandang lugar ang tiyak niyang ipamamana sa sinumang magnanais na tumahan dito ang inihahanda ng Panginoong Diyos. Mga kaibigan ko, hinihintay na tayo doon ng ating Panginoong Hesus. Subalit, kailangang tayong maghanda. Sapagkat bagamat ang paanyaya ay bukas at ito'y para sa lahat, hindi ang lahat ay maaaring pumasok doon. Mga kaibigan ko, nais po ba nating mandirahan doon sa tahanang inihanda ng ating Panginoon Hesus doon sa kahariang langit? Nais po ba nating tumahan sa tahanang iyon? Mga kaibigan ko, ngayong gabi, nais ko pong magbigay sa inyo ng panawagan. Wala. Okay? Nais ko pong muling banggitin sa inyo, totoong napakahirap magtatag ng ating dream house dito sa lupa. Subalit ang ating Panginoong Hesus, mayroon na po siyang inihandang tahanan para sa inyo. Nais ko po kayong idalangin. Inaanyahan ko po kayong tumayo kung nais niyong sabihin sa Panginoong Hesus, Panginoon, gusto kong makatarating sa tahanan na inyong inihanda para sa amin. Marami pong salamat, mga kapatid. Subalit ngayong gabi, aking inaanyahan ng mga estudyante dito sa unahan, sapagkat nais kong espesyal na idalangin at inyong i-welcome ang sino mang lalapit dito sa unahan, sapagkat nais ko silang espesyal na idalangin na magsasabi sa Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, gusto ko pong hindi lamang ako, kundi ang aking buong pamilya ay makakasama mo doon sa iyong tahanang langit. Kung ito po ang inyong kapasiyahan ngayong gabi at nais ko kayong idalangin, pwede po bang kayo'y lumapit dito sa unahan? Huwag po kayong matakot. Lumapit kayo dito sa unahan kung inyong nais kayong aking idalangin. Ito po'y inyong kapasiyahan na kayo at ang inyong buong sangbahayan. Humihiling sa ating Panginoong Hesus, nais ko po, Panginoon, na ako at ang aking buong sangbahayan ay makarating sa inyong ipinangakong langit. Pwede po bang bandarito kayo para ang iba pa ay ating mabigyan ng puwang? Even without the music, kahit wala ang ating awit o tugtog, mga kaibigan ko, solemne ang iba sapagkat nasa kanilang puso ang talagang solemneng pagtatalaga. Masaya ang iba sapagkat alam nila ang langit ay isang masayang lugar. Alam niyo mga kaibigan ko,
Napakaganda ninyong pagmasdan. Kung ating titignan yung larawan kanina, kung ganito ang ating magiging larawan, na tayo ay iwe-welcome ng ating Panginoong Hesus. Di ba? Sa kanyang kaharian. Ito ang kalooban ng Diyos sa inyo. Itadalangin ko kayo ngayong gabi. At sana po mga kaibigan ko sa inyong pag-uwi, sa inyong mga tahanan, patuloy niyong idalangin ang inyong sarili at inyong sambahayan. Ito po ang panukala ng Panginoong Hesus. Kung tayo man ay mahirap, hindi kasing ganda ang ating bahay sa bahay ng iba, mga iniibig, nakahanda na po ang ating tahanan doon sa langit. Tayo po'y manalangin. Mapagmahal po naming Diyos, ngayong bukod tangi po kaming lumalapit sa inyo. Narito po ang inyong mga anak. Nandoon ang kanilang kapasiyahan sa kanilang puso. Nandoon ang kanilang pagnanais at ang kanilang dalangin na sila, Panginoon, ay makarating sa tahanang langit na inyong inihanda para sa lahat ng inyong mga iniibig at sa lahat ng sa inyo'y naghihintay. Pagpalain po ninyo ang aming mga magulang at mga kaibigan, ang aming mga kabataan na ngayon nakatayo sa inyong harapan. Tulungan niyo po sila na ang kanilang kapasiyahan at ang kanilang pagnanais na makarating at makatira sa inyong tahanang langit ay maging totoo sa kanilang buhay. Pumasok po sa kanilang puso at ikaw ang magbigay ng katiyakan at magbigay ng pagtatagumpay. Marami pong salamat, banal na Ama, sapagkat hinipo ninyo ang aming puso, hinipo ninyo ang aming buhay. Ikaw ang tatanggap, ikaw ang tutulong sa amin, ikaw ang magbibigay sa amin ng pagtatagumpay. Salamat po sa inyong hindi nagbabagong pag-ibig at pagmamahal sa amin. Salamat po sa inyong pagtanggap sa aming dalangin, alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. Humayo kayo ng dalhin ninyo ang inyong kapasiyahan ngayong gabi at pagpalain kayo ng Panginoon. Hindi na tayo magkakaroon ng small group. Kayo maaaring makauwi sa inyong tahanan at nawa patuloy kayong manalangin upang ang kaharian ng Diyos ay lalong maging malalim ang pagkatanim sa ating mga puso at ating mga kaisipan.